Praise God. Ayan, and wala po muna uupo dahil tayo po ay gagawa ng ating declaration. Ayan, syempre, ayan, tayo ay magdideklara. Ayan, sige po, atin po itong basahin ng punong-puno ng pananampalataya sa ating Diyos. Sige po, 1, 2, 3, go! I declare that I am super blessed and highly favored. The Prince of Shalom is upon me. There is an anointing of ease on my life. His yoke is easy and his burden is light. God is going before me, making crooked places straight. I will be in the right place at the right time with the right people. Everything is under the authority of my Almighty God. I declare that I am a child of the Most High God. I deserve the very best because of my Lord Jesus Christ. That's why I will ask God for great things in my life. I will pray bold prayers and expect big and believe big. This is my year of full blast. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Praise God. Sige po, sa inyo pong pag-upo, sabihan nyo nga po yung inyong katabi, pinagpala ka talaga. Grabe, diba? Pinagpalang lubos yung katabi mo. Ayan, lubos-lubos na pinagpala. We are blessed forever because of our Almighty God. At syempre po, yan, atin pong i-recite. Yan ang ating pong verse, Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ayan, alam ko parang memorize by heart na yan ang bawat isa sa atin. Sige, i-recite nga po natin ng malakas na malakas. Okay, 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the rock. Ayan. So praise the Lord. Yan. He is our Lord. Jesus Christ is our Lord. He is our Christ the rock. Ayan. And praise God dahil tayo po ay magkakasamang muli ngayong umaga, ngayong araw ng linggo. Ayan, sa mga kasama po natin dito on-site. Ayan, praise God sa inyong buhay. And ganun din sa mga kasama rin po natin online sa ating live stream, sa ating Facebook page. Ayan, magandang umaga po sa inyo, or gabi, or hapon, kung nasan man po kayo na nanonood sa online. Ayan, and I'm very excited, ayan, to preach the Word of God for us this morning. Ayan, alam nyo po, praise the Lord, alam nyo sa buhay po ng ating man and woman of God, sina Bishop Anthony and Pastora Maricel, talagang grabe yung full blast din ang paggamit ng Diyos sa kanilang buhay, di ba? Hindi lang dito sa ministry natin, sa Christ the Rock, even sa body of Christ. Di ba? Talagang ginagamit sila mightily and powerfully. Diba? Sa iba dito sa Pilipinas, even internationally, ayan, hindi lang dito sa NCR, diba? Kung saan-saan lupalop na sila ngayong taon pa lang, kung saan-saan sila dinala ng Panginoon, at kung saan-saang simbahan na sila ginagamit ng Diyos. Diba? So praise God sa buhay ng ating Bishop Anthony and Reverend Maricel. Ayan. And syempre, diba, kung sila ay kung saan-saan nang nagpupupuntang mga bansa at mga lugar, diba, ginagamit ni God, diba, sa iba't ibang simbahan, sa iba't ibang lugar. Ayan, susunod ka na, kapatid. Amen. You are next in line. Tanungin mo nga yung katabi mo, saang bansa mo ba gustong makarating? Ayan, saan ba niyan gusto? Ayan, okay. Ayan, tanungin mo naman ulit, handa na ba yung passport mo? Ayan, diba? Gusto mo makapunta sa ibang bansa? Ang tanong, may passport ka na ba? Na-renew mo na ba yung passport mo? Okay. Ayan, diba? Para talaga,
unstoppable, di ba? Pag bigla, naku, hindi natin alam, pag biglang pinapunta sa ibang bansa si Ate Jing, ayan, nako. Saan bang bansa niyan? Canada ata. Diba? Nako, alam niyo po, pag si God nagbukas ng pintuan, ng opportunity, walang makakapigil. Diba? Kaya dapat lagi tayong handang magpagamit. Yan, handa tayo to preach the good news of the gospel. Yan, para sa ikatataas ng pangalan ng ating Panginoon. Diba? Kaya naman, diba, dito sa Christ Rock, talagang hinahanda natin yung ating sarili dahil nga we expect full blast from God. Diba? And I believe sa bawat isa po sa atin, diba, merong unique na full blast ang ipaparanas ang Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? Full blast especially for you. Ayan ang hinanda ng Diyos. Diba? Kaya naman, diba, dapat tayo, handa rin tayo. Diba? Kasi si God may hinihanda siya para sa iyo eh. Kaya dapat tayo, ihahanda rin natin ang ating sarili. Diba? And kagaya nga ng nabanggit, ayan, ni Brother Jaime, ayan, kanina, diba? Ang ating pong team dito sa church, for the month of March is full blast commitment. Diba? Siyempre, kailangan we need to be really committed. Diba? Bakit ka ba dadalhin ni God, diba, sa iba't ibang lugar? Diba? Bakit ka ba dadalhin ni God sa iba't ibang bansa? Diba? Bakit ba si God magpaparana sa iyo ng promotion? Diba? Bakit ka ba pagpapalain ng Diyos? Bakit ka ba bibigyan ng katagumpayan ng Diyos? Diba? Kasi gagamitin ka niya. Diba? Dahil gagamitin niya ang buhay mo, diba, para sa kanyang kaharian. Diba? That's why we need to be fully committed to Him. Diba? Ngayon pa lang, let us be fully committed. Diba? Huwag kang maghintay ng kung ano-ano bago ka mag-commit sa Diyos. Diba? Ngayon pa lang, commit your life to Him. Diba? Be full blast for God. Ayan. And nais ko pong basahin. Ayan, nabanggit din to kanina dyan during our prayer, di ba? Ang sabi po dyan, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Di ba? Ang Diyos pala ay nakatingin dito sa mundo. Di ba? Nakatingin sa Pilipinas. Ba, nakatingin sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakatingin dito sa Christ the Rock, Maine. Nakatingin sa bawat isa sa atin. Tinitignan ni God ang ating puso. Ayan. Sino dito ang fully committed? Tignan mo nga yung katabi mo. Diba? Tanungin mo nga yan, fully committed ka na ba? Ikaw ba yung tinitignan ng Diyos? Diba? Ikaw ba yung hinahanap ng Diyos? Diba? Kasi ang sabi dyan, si God, naghahanap siya, tinitignan niya, ranges throughout the earth to strengthen, diba, those whose hearts are fully committed. Nais kong basahin ito sa Tagalog. Ayan, para ramdam natin. Para talagang mas ramdam. Sige, basahin natin sa Tagalog. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa Kanya. Diba? Kaya ang hinahanap po pala ng Diyos ay mga pusong tapat. Ayan. Diba? Kamusta ba ang iyong puso, kapatid? Diba? Ano ba ang kondisyon ng iyong puso sa kasalukuyang ito? Diba? Kamusta ba ang puso mo para sa Panginoon? Diba? Kasi yan pala yung hinahanap ni God. Puso na tapat. Diba? And ang napakaganda. Kasi anong sabi ni God? Bakit niya hinahanap yung mga may pusong tapat? Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Wow. Diba? Sino dito ang gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Diba? Sino rito ang gusto mo, diba, na maranasan mo, makita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay?
Diba? Yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong pamilya. Diba? Ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong trabaho o negosyo. Diba? Ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Napakahalaga pala ng kondisyon ng ating puso para maranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? Ang kapangyarihan ni God, available doon sa mga may puso na tapat. Diba? Sabi niya sa Bible Diba? Kaya nga hinahanap nila. Si God, alam niyo si God, gigil na gigil ang Diyos. Diba? Nais ng Diyos na ipamalas yung kapangyarihan niya, ibuhos yung kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi diyan talagang paparuot, parito, diba? Palibot ng buong lupa. Diba? Hinahanap niya. Diba? Yung mga taong pwede niyang pagbuhusan ng kapangyarihan. Diba? Baka yung katabi mo na yun. Baka ikaw na yun. Diba? Pero kailangan pusong tapat. Kaya ang sabi rin, sabi rin po dito, kaya't maging tapat nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos na lumakad sa kanyang mga tuntunin at sundin ang kanyang mga utos gaya sa araw na ito. Diba? Paalala sa atin, diba? Maging tapat ang ating puso. Ayan. Kaya ang title po ng ating topic for today, ayan ang ating pong message, pusong tapat. Ayan. Okay? Pusong tapat. Napakahalaga po pala niyan. Diba? Ng pusong tapat. A heart fully committed. Diba? Dapat po pala magkaroon tayo ng ganyang klaseng puso. Especially this year. Because this is the year of full blast. Diba? Talagang ipapamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, kapatid. Diba? Ipaparanas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan dito sa ating simbahan. Kaya dapat wag kang magpapahuli. Diba? Be fully committed. Diba? Let your heart be fully committed to God. Diba? Kapag ang puso ay tapat, diba? Paano ba yan? Diba? Ano ba ang pusong tapat? Diba? Unang-una, ang pusong tapat, tumutugon sa kalooban ng Diyos. Diba? Tumutugon sa kalooban ng Diyos. Diba? Umaayon sa kalooban ng Diyos. Napaka-importante po niyan. Diba? Ang kalooban ni God. Kasi alam niyo po, God is the God of purpose. Diba? Alam niyo si God, walang aksidente sa Diyos, mga kapatid. Diba? Hindi nabibigla ang Diyos. Lahat yan ay meron siyang layunin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Ayan, grabe Pinakamahusay na gawa ka pala ng Panginoon. Sabi pa rito, dahil ginawa ka ni God na pinakamahusay, sabi rito, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Mga kapatid, ang Diyos may inihanda na po siya. Diba? Para sa'yo. Diba? Meron na siyang assignment para sa'yo. Meron na siyang purpose para sa'yo. May kalooban na ang Diyos para sa'yo. Diba sabi dyan, inihanda na yan ng Diyos. Mga bagay na iyong gagawin. Mga bagay na iyong pagtatagumpayan. Mga bagay na iyong mararanasan. Inihanda na ng Diyos para lakaran mo. Ang kailangan na lang, ikaw, lumakad ka sa kalooban niya. Diba? Lakaran mo. Diba? Yung kanyang inihanda para sa'yo. Diba? Kaya naman, mga kapatid, diba? Ang pusong tapat, tumutugon sa kalooban ng Diyos. And you know what? Kapag tayo po, natuto tayo tumugon sa kalooban ng Diyos, natuto tayong lakaran. Diba? Ang layunin ng Diyos, ang inihanda ng Diyos para sa atin, diyan natin mararanasan yung tunay na katagumpayan.
Diba? Ang tunay na katagumpayan, matatagpuan sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Nandiyan yung tunay na katagumpayan, kapatid. Diba? Kahit anong mangyari, diba? Everything is meaningless. Diba? Apart from God. Diba? Kahit anong ganda pa niyan sa mata ng maraming tao, diba? Kung hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa'yo, walang halaga yan. Diba? Kaya napaka-importante po na lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. At ganun din, mga kapatid, lalabas yung ganap mo na kakayahan at potensyal sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po si God, di ba sabi nga, ikaw ay linikha ng Diyos na pinakamahusay. Diba? Sabihan mo ngayon katabi mo, napakahusay mo talaga. Napakahusay mo talaga, kapatid. Diba? Kasi ginawa ka ng Diyos na pinakamahusay. Diba? Ikaw ang pinakamahusay na gawa ng Diyos, na linikha ng Diyos. At ikaw ay punong-puno ng potensyal. Diba? May mga kakayanan ka. Diba? May magagawa ka. Diba? Merong nais ang Diyos na gawin mo. Diba? May mga talents ka, may gifts ka, may abilities ka. Diba? And yung mga kakayanan na yan, yung potential na yan na meron ka, lalabas yan kapag ikaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, diba, magagawa mo yung mga bagay na hindi mo akalaing magagawa mo. Diba? Grabe si Joey, kumakanta na. Nakita niyo ba? Mga kapatid, baka gusto nyo ulit pakinggan, nasa live yan, naka-record yan. Grabe! Diba? Lalabas talaga yung potential, lalabas talaga yung kakayanan diba? Yung mga bagay na hindi mo inaakala, mararating mo. Diba? Pero kailangan, gawin mo. Diba? Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Diba? Ibibigyan ka ni God ng kakayanan. Diba? Lalabas yung kakayanan na yan. Ba na nagmumula sa Diyos. Huwag kang matakot na sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag kang matakot na sumunod sa kalooban ng Diyos. Minsan parang iniisip mo, di ba, parang hindi ko kaya yan, di ba? Hindi ako para dyan. Di ba yung personality ko kasi ganito ako, ganyan ako. Di ba? Ito lang yung natapos ko. Di ba? Lumaki ako sa ganito. Ganito yung sitwasyon ko ngayon. Di ba? May minsan, yung maraming mga bagay, yung mga nagiging excuses para sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pero alam niyo po, pag ikaw natuto kang sumunod, iba kapag ikaw natuto kang lumakad, kapatid, sa kalooban ng Diyos, iba, magagawa mo yung mga bagay na hindi mo akalain. Iba, yung mga imposible, magiging posible. Iba, sa iyong buhay at sa pamamagitan ng iyong buhay. Diba? Kaya sabihan mo ngayon katabi mo, lakad na, kapatid. Diba? Lakad na. Diba? The will of God will never take you to where the grace of God cannot keep you. But the will of God will never take you to where the grace of God cannot keep you. May biyaya ang Diyos. Diba? May grace si God, may biyaya ang Diyos. Diba? Para dun sa mga taong lumalakad sa kanyang kalooban. Diba? May biyaya ang Diyos doon sa mga taong handang sumunod, diba? Sa kanyang kalooban. Diba? Kaya huwag kang matatakot. Diba? Huwag kang magpapapigil. Dapat full blast. Right? Full blast tayo. Right? Tayo ay tutugon sa kalooban ng Diyos. Ang pusong tapat, tumutugon sa kalooban ng Diyos. Para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, lumakad ka sa kalooban niya. Walk in the will of God. Amen? Ayan, ano pa? Diba? Ang pusong tapat ay tumutugon sa kalooban ng Diyos at aasa sa kayang gawin ng Diyos. Yan, diba? Aasa sa kayang gawin ng Diyos. Naranasan mo na bang umasa, kapatid?
Ay, ayan, di ba? Naranasan mo na bang umasa? Alam niyo po, kapag kung sa tao tayo aasa, wag ka lang umasa. Joke. Di ba? May pagkakataon, di ba, na baka mabigo. Di ba? Baka biglang lumihis. Di ba? Meron naman yung iba, gusto naman nilang tuparin, di ba? Gusto naman talaga nilang gawin, pero walang kakayanan. Di ba? Pero tayo po, di ba, ang aasahan natin, yung kayang gawin ng Diyos. Di ba? Aasa tayo, hindi sa tao, di ba? Hindi dyan sa katabi mo, di ba? Or even sa yung sarili, pero aasa tayo sa kayang gawin ng Diyos. Diba? Sa Diyos ang ating pag-asa. Diba? Sa kayang gawin ni God. Alam niyo, wag niyo isipin, diba, ano ba yung kaya kong gawin? Diba? Wag mong problemahin kung ano yung kaya mong gawin. Diba? Isipin mo ano yung kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan mo. We are only instruments of God. Diba? Nandito lang tayo, gagamitin ka lang ng Diyos. Diba? Kaya magpagamit tayo. Ayan, sabi po sa mga awit, chapter 61, verse 1 to 2. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Wow, 'di ba? Praise God. Diba? Sa akin ang tagumpay. Sabihin mo nga, sa akin ang tagumpay. Amen. Nasa sayo na ang katagumpayan, kapatid. Dahil ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Diba? Nasa ating Panginoon, Jesus Christ. Diba? Kaya merong katagumpayan. Diba? Kapag tayo, diba, aasa tayo sa kayang gawin ng Diyos, diba, makikita mo ang katagumpayan. Sabi diyan, sa lahat ng oras. Grabe. Diba? Sa lahat ng oras, sa lahat, kahit ano pa man yung ginagawa mo, kahit nasan ka man, kahit sino man yung kaharap mo, kaya mong magtagumpay. Diba? Mananagumpay ka na. Diba? Dahil yung pananampalataya natin ay nasa Diyos na kumikilos sa ating buhay. Diba? Nasa Diyos ng mga imposible, nasa makapangyarihang Diyos. Diba? Kaya napaka-importante talaga ng pananampalataya. Diba? Kapag ikaw ay aasa, nananampalataya ka. Diba? Minsan hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararamdaman, hindi mo pa nararanasan, pero umaasa ka na. Diba? Na may gagawin ang Diyos. Diba? Dito sa trabaho ko, dito sa negosyo ko, dito sa pag-aaral ko, merong gagawin ang Diyos. Diba sa pamilya ko, merong gagawin ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Diba? Sa sitwasyon mo, kahit anong sitwasyon man yan, diba? Aasa at aasa ka. Hindi mawawala yung iyong pag-asa sa kayang gawin ng Diyos. Ang pusong tapat, aasa. Aasa ka sa kayang gawin ng Diyos. Sa mga gagawin ng Diyos. Sa mga ginagawa ng Diyos. Kay God, walang imposible, kapatid. Walang mahirap sa Diyos. Kaya dapat ilagay natin yung ating pananampalataya sa Kanya lamang. Diba? Manampalataya tayo sa ating nag-iisa at tunay na Diyos. Diba? Sabi rito, siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating kalasag. Wow! Diba? Yung mga kaaway, diba? Satan, the devil, wala silang magagawa kapag ang Diyos ang kumilos. Diba? Wala silang magagawa. Diba? Kapag ang iyong pananampalataya ay nasa Diyos. Diba? They are powerless. Diba? Before God.
Okay, so pusong tapat, tumutugon sa kalooban ng Diyos, aasa sa kayang gawin ng Diyos. Number 3, pinipili higit sa lahat ang Diyos. Pinipili higit sa lahat ang Diyos. Diba? Pag sinabi nating pinipili, gumagawa ka ng desisyon. Diba? Every day we make a decision. Diba? To choose God. Diba? We make a decision. Diba? To obey God. Diba? To seek Him first. Diba? To experience God in our life. Diba? Kaya dapat piliin mo palagi ang Diyos higit sa lahat. Diba? Minsan may mga bagay, may mga sitwasyon na parang hindi mo alam, diba, anong mga mangyayari, hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari. Pero kahit na ganun, piliin mo ang Diyos. Diba? Kahit na gaano kabigat man yung araw mo na yan, piliin mo ang Diyos higit sa lahat. Diba? Kung ano yung dapat mong gawin para sa Diyos. Diba? Yun yung piliin mo, yun yung gawin mo. Alam niyo po, dito po sa Book of Luke, yan, dito po sa Book of Luke chapter 5, dito po, diba sila Peter, diba, ano po sila, buong gabi, diba, nasa laot, nangingisda, pero wala namang mahuli. Diba, hindi sila makahuli ng isda. Diba, nasa gitna sila ng dagat. Diba, parang wala ng pag-asa, tapos na, paliwanag na. Diba, matatapos na to, parang wala silang kita. Diba? Walang resulta. Diba? Pero nung si Jesus po, nandyan, ang sabi po rito sa verse 4, nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, kay Peter, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Diba? Alam niyo po, yung mga tao, diba, na tapat, may pusong tapat, diba, kahit na ang daming mga question, diba, ang daming mga uncertainties na nangyayari sa kapaligiran, diba, sa iyong sitwasyon, sa iyong buhay, diba, handa ka pa ring sumunod. Diba, pipiliin mo pa rin ang Diyos. Diba, pipiliin mo pa rin, diba, na gawin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Diba, pipiliin mo pa rin, diba, na pumalaot sa malalim kahit na hindi mo alam kung anong meron dyan sa malalim na yan. Diba? Pero dahil yan ang sinabi ng Diyos, yan yung gagawin mo. And then sabi rito ni God, ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Diba? Alam niyo po, sa pagpili natin sa Panginoon, wala kang talo. Diba? Sa pagpili mo sa Panginoon, ang pagpili mo sa Diyos, wala kang talo. Diba? Wala kang talo. Kahit na gaano ka pa kabisi, kahit na gaano pa kabigat yung responsibilidad na meron ka, pag pinili mo higit sa lahat ang Diyos, wala kang talo. Diba? Makikita mo kung paano, diba, everything will work together for the good. Kasi pinili mo yung Diyos, diba, na may hawak ng lahat. Diba? Nasa devotion natin yan nung other day. Diba? Ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Huwag mong subukan na ilagay sa iyong sariling mga kamay. Diba? Hayaan mo yan sa kamay ng Diyos. Diba? Ang kailangan mo lang gawin, piliin siya palagi. Piliin siya higit sa lahat. Diba? At ang lahat ng bagay na yan, nasa kanyang kamay. Diba? Tutugunin ka niya. Diba? Tutuparin niya yung mga pangako mo. Bibigyan ka niya ng katagumpayan, ng pagpapala, diba? Ng milagro sa iyong buhay. Ang tanong lang, willing ka ba? Diba? Are you willing to make that decision? Ang pusong tapat, pinipili higit sa lahat ang Diyos. Higit sa lahat ang Diyos. Kaya nga si God, di ba?
yung mata niya, nandito sa mundo, paikot-ikot, di ba? Hinahanap niya yung mga pusong tapat, napipiliin siya higit dito sa mundong ito. Diba? Napipiliin siya higit sa kahit anong bagay, diba? Na kayang ibigay ng mundong ito. Piliin natin higit sa lahat ang Diyos. Diba? Number 4, okay? Alalahanin kung sino ang Diyos. Aalalahanin kung sino ang Diyos. Alam niyo po, napaka-importante niyan. Diba? We acknowledge who God is in our lives. Kaya nga dito, di ba, sa Christ the Rock, di ba talagang we worship God, we praise God. Ba't ba tayo nag-aawitan? Diba? Because we want to acknowledge who God is. Gusto nating alalahanin kung sino ba ang Diyos. Ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Ang Diyos ay makapangyarihan. Diba? Na ang Diyos ay ang ating tagapagligtas. Dapat po pala napakahalaga niyan, alalahanin kung sino ang Diyos. Diba? Araw-araw, alalahanin mo kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Alam niyo po, dito po si Apostle Paul, diba? At saka si Silas, diba? They were ministering, diba? Talagang pinapahayag nila ang salita ng Diyos, nagmi-minister sila sa mga tao, miracles and wonders are happening, pero merong nangyari. Diba? Ang sabi po dito sa 22, nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. Diba? Meron pong persecution na nangyari. Napagkaisahan po sila. Pinahubaran sila ng mga opisyales at pinahagupit. Diba? Itong mga tao na to, sina Paul, diba, sumusunod naman sila, naglalakad naman sila, diba, nagsuserve sila. Pero biglang may hindi magandang nangyari. Diba, biglang may problema. Diba, hinuli sila, pinaghagupit sila, verse 23, at nang mahagupit na sila ng husto, grabe, diba, ikinulong sila, hindi lang sila hinagupit, kinulong pa sila, at inutusan ang gwardya na bantayan silang mabuti. Verse 24, kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-loob na selda at itinali ang kanilang mga paa. Kawawa naman ito mga to, di ba? Parang naglilingkod lang, sumusunod. Di ba, minsan ba naranasan nyo yun? Nagtatapat naman ako, Lord, sumusunod naman ako, ginagawa ko naman, naglilingkod, pero bakit ang mga problema pa rin? Diba? Bakit may mga ganito pa rin sitwasyon na nangyayari? Diba? Yun po yung nararanasan nila Pablo dito. Diba? Sa kalagitnaan na sila ay nagmi-ministry, bigla silang hinuli, pinaghagupit sila, diba? Tapos kinulong sila sa selda sa pinakakaloob-kalooban. Diba? Hindi lang sila nakakulong, tinali pa sila, nakagapos pa sila. Verse 25, nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Grabe, itong how fully committed itong dalawang ito. Diba? Alam niyo yun, di ba sabi rito, hinagupit na sila ng lubos Diba, baka masakit pa yung katawan ng mga to. Diba, sugat-sugat pa yung mga to. Diba, tapos nasa kaloob-looban sila na selda, madilim, baka mabaho pa dyan, magulo, madumi. Diba, tapos nakatali yung mga paa nila, hindi sila komportable, hindi sila makakilos ng maayos. Diba, parang ang dami ng pinagdadaanan nila. Pero anong sinabi dito? Nananalangin sila, umaawit ng papuri sa Diyos. Sa gitna ng kanilang nararanasan, diba? Ng problema na meron sila, sa sakit na nararamdaman nila, sa paghihirap, kung nasan sila, anong ginagawa nila? Umaawit ng papuri sa Diyos. Kahit na ganito yung sitwasyon nila, inaalala nila kung sino yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran.
Inaalala nila kung sino yung Diyos na kanilang sinasamba. Umaawit sila at nagpupuri. At ito yung hindi ito yung parang umaawit lang na pabulong pero sabi rito, nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Ibig sabihin, talagang worship talaga to. Diba? Talagang malalakas na boses, umaawit sila. Kahit na pagod na sila, kahit na nasasaktan sila, kahit na nahihirapan sila, umaawit sila ng papuri para sa Diyos. Inaalala nila kung sino ang Diyos. At hindi lang nila inaalala, pinapahayag pa nila, diba, kung sino ang Diyos. Kaya naman, pagdating ng verse 26, walang ano-ano'y bigla ang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Grabe. Sa kanilang pag-aawit, sa kanilang pag-worship, sa kanilang pag-aalala kung sino ang Diyos, nagkaroon ng milagro. Diba? Nagkaroon, ang imposible, naging posible. Nayanig. Diba? Ang lahat. Diba? At nakaranas ng kalayaan. Diba? Damay-damay na, pati yung iba. Diba? Alam nyo, ganyan kumilos si God. Full blast, kapatid. Diba? Mayayanig ang buhay mo kapag ang Diyos ay kumilos. Mayayanig ang pamilya mo kapag ang Diyos ay kumilos. Damay-damay yan, buong pamilya mo, buong barangay mo. Diba? Mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat tayo, let us acknowledge who God is. Acknowledge it, proclaim it. Marinig nila, malaman ng lahat kung sino ang yung Diyos na pinagliling Quran. At mararanasan mo ang milagro sa iyong buhay. Alam nyo, miracle, it will happen in your life. It will happen, you will experience it when you start to worship God, when you start to acknowledge who He is in your life. Ang pusong tapat, aalalahanin palagi-lagi kung sino ang Diyos. Kahit anong sitwasyon ng kanyang buhay, aalalahanin kung sino ang Diyos. Kahit anong nararamdaman niya at nararanasan niya, aalalahanin kung sino ang Diyos. Amen? Pusong tapat. Number 4, tutuloy sa pinapagawa ni Lord. Ang pusong tapat, ang fully committed, a heart that is fully committed, tutuloy. Tutuloy sa pinapagawa ni Lord. Unstoppable. Hindi magpapahinto. Alam nyo, madali ang magsimula. Right? Pagsimula, excited pa, feel na feel mo pa, pero hindi madali ang manatili. Madaling magsimula, pero hindi madali ang manatili. Kapag nagsisimula ka, di ba, naalala niya, pag bagong Christian ka, talagang nag-aapoy ka talaga, di ba, devotion. Di ba, talagang lahat ng makausap mo, sinisharean mo ng gospel. Di ba? Pero dapat pala, hindi lang hanggang simula. Di ba? Pero kailangan pala tayo ay patuloy. Mananatili tayo sa kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Mananatili tayo sa kung ano yung pinag-uutos sa atin ng Diyos. Huwag kang magpapahinto. Huwag kang magpapaapekto sa iyong sitwasyon, sa mga tao, sa iyong paligid. Or maybe sa sarili mo. Minsan tayo mismo ang nagpapahinto sa sarili. Dapat tutuloy tayo sa pinapagawa ng Diyos. Sabihan mo nga yung katabi, tuloy-tuloy lang. Yes, tuloy-tuloy tayo
Diba? Hanggang sa katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay. Diba? Hanggang sa maranasan natin, diba? Yung fulfillment ng mga pangako ni God sa atin. Yung last week, anong sabi, merong nabanggit si Bishop, diba? Sa preaching last week. A fully committed person accepts no excuses, only result. Diba? Ang puso pala na tapat, ang puso na fully committed accepts no excuses. Only result. Hanggat walang nangyayari, magpapatuloy ako. Hanggat hindi natutupad, magpapatuloy ako. Diba? Hanggat walang pagbabago, magpapatuloy ako. Hanggat hindi ko nararating, magpapatuloy ako. Diba? Magpapatuloy ng magpapatuloy. Tuloy-tuloy lang, kapatid. Diba? Kahit anong mangyari. Hanggat wala pang katuparan, hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kaya dapat ikaw tuloy lang. Yan pala ang tapat. Magpapatuloy. Tutuloy at itutuloy kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Kaya dapat tayo, hangarin natin, magkaroon ng pusong tapat. Sabihin nga po natin, tapat. Yan. Lasa naman natin, tapat. Diba? Alam nyo, ang pusong tapat, kahit bali-balik ta rin yan, tapat yan. Diba? Ang taong tapat, kahit bali-balik ta rin, tapat pa rin. Diba? Kaya nga yung tapat, T-A-P-A-T, tapat, balik ta rin mo, tapat. Diba? So dapat tayo, tapat. Bali-balik ta rin man. Tapat. Magiging matapat tayo sa Panginoon. Diba? Ang sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, napakagandang verse. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Diba? Sabi rito, natitiyak na may kasiguraduhan na ipagpapatuloy ng Diyos. Diba? Si God, ipagpapatuloy niya. Diba? Kaya dapat tayo, willing tayo na magpatuloy. Diba? Merong inihanda ang Diyos, diba kanina sinabi natin, mainihanda ang Diyos ng mga mabubuting gawain para sa atin. At ang sabi rito sa Philippians chapter 1 verse 6, yung mabuting gawain na yan na inihanda ng Diyos, ipagpapatuloy yan ng Diyos. Kaya ikaw kapatid, magpatuloy ka lang. Kasi si God, ipagpapatuloy niya yan sa buhay mo hanggang sa matupad yan sa buhay mo. Yung mga pangako niya, iba yung mga pangarap na linagay niya sa iyong puso. Diba? Magpatuloy lang tayo na tuparin yan. Magpatuloy lang tayo na sumunod. Diba? At makikita mo kung paano yan tutuparin ng Diyos sa iyong buhay. Diba? In other translation nga na Tagalog, makala nyo, English lang yung may iba't ibang translation, ha? So, sa ibang Tagalog translation ng Philippians chapter 1 verse 6, sabi rito, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. Diba? Si God, si Jesus, ang magpapatuloy, at siya rin ang magtatapos. Diba? Siya rin ang kukumpleto. Ang kailangan mo lang, be fully committed. Ang kailangan mo lang, lumakad, sumabay. Gawin mo lang kung ano yung pinapagawa ng Diyos at siya ang tutupad niyan sa iyong buhay. Amen? Dahil ang Diyos natin ay matapat na Diyos. Right? Ang Diyos natin ay matapat. Diba? Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tapat. Diba? Napakatapat ng Diyos. Kaya dapat tayo maging matapat tayo. Ang katapatan sa Diyos, dapat walang katapat.
Diba? Ang katapatan sa Diyos dapat walang katapat. Hindi matatapatan at walang tatapat. Ayan, diba? Puro tayo ta. Diba? Ang katapatan sa Diyos dapat walang katapat. Hindi matatapatan at walang tatapat. Okay? Walang tatapat sa katapatan na meron tayo sa Diyos. That's why fully committed. Kahit anong mangyari, committed ako, matapat ako, gagawin ko to, magpapatuloy ako, susunod ako. Pipiliin ko ang Diyos. Lalakaran ko ang kalooban ng Diyos. Magpapatuloy at magpapatuloy ako. Dahil ang Diyos na aking pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinusunod, ang Diyos na ating sinasamba, ay matapat. Siya ang magpapatuloy at siya ang magtatapos ng kanyang layunin sa iyong buhay, ng kanyang panawagan sa iyong buhay. At gusto kong balikan yung verse natin kanina sa simula. Sa 1 Kings chapter 8 verse 61. Ang sabi rito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. You know, may nais ang Diyos na gawin sa buhay mo. May nais ang Diyos na iparanas sa iyong buhay. Yung kapangyarihan ng Diyos, nais niya na ibuhos sa iyong buhay. Gusto niya ipakita yung kapangyarihan niya sa iyong buhay. Ang tanong lang, are you willing to be fully committed to Him? Are you willing na magkaroon ng puso na tapat sa Kanya? Alam niyo po, right now, if ikaw, you know in your heart, alam mo sa sarili mo, na hindi ka pa talaga fully committed sa Panginoon. Yung katapatan mo sa Panginoon, hindi ka pa talaga tapat sa Panginoon. Ngayon yung pagkakataon, to surrender it to God. Yung puso na yan, isuko mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Hayaan mo na ang Panginoon ang manguna sa iyong buhay. Be fully committed on what God wants to do in your life. Be fully committed on what God is doing in your life. Dahil ang Diyos natin makapangyarihan siya. Gusto niyang gumawa ng mga milagro sa iyong buhay at sa pamamagitan ng iyong buhay. Kailangan lang ibigay natin ang lahat sa Kanya. Katapatan, magkaroon tayo ng katapatan na walang katapat. Katapatan na hindi matatapatan. Katapatan na walang tatapat. Amen? Pwede ba tayong lahat po ay tumayo? Let us all stand. At kung ikaw yung tao, but that you want to be fully committed to God, this is the time to commit your life to God. If you want to be fully committed to God, you have to commit your life to God. I will lead you in a prayer right now. Let nasa iyong pagkukomit ng iyong buhay sa Panginoon, aalalahanin natin kung sino siya sa ating buhay. That Jesus Christ is Lord, siya ang Panginoon. At hayaan natin na siya ang kumilos. Ang kapangyarihan niya ang kumilos sa buhay mo, sa sitwasyon mo ngayon. Sige po. And kung you want to commit your life to God, and sumunod ka lang dito sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At simula ngayon, kinikilala kita
bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko po ang regalo mo na buhay na walang hanggan. Maghari ka sa aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. Praise the Lord. Ngayon